Hi, ako po si Gilbert Evan Cumia at naririto po ako ngayon upang sagutin natin ang problem 6.10 tungkol sa beam deflection sa pamamagitan ng double integration method. Dito po ay aalamin po natin ang pagkuha ng mga iba't ibang reactions, pagbuo ng moment at marami pang proseso na nakapaloob sa problem na ito. Dito rin po ay malalaman natin kung paano kumuha ng moment equation para po hindi po tayo magkaroon ng kalituhan sa pagsosolve ng ganito mga klaseng problem. Kaya without further ado, simulan na po natin ito. Una po, bago po natin ito i-solve, kailangan po muna natin intindihin yung mismong diagram po natin. Kung makikita po natin dito, ang beam po natin ay may pareho po siyang load sa kaliwa at sa kanan. Dahil po dito, masasabi po natin na magiging symmetric po ang kanyang magiging deflection. Dahil dito po, ang kanyang pinakamahabang bahagi ng beam ay nasa gitna po. Dahil po nga, parehas nga po siya sa kaliwa at sa kanan ng load. Kaya naman po, magfo-focus na lang po tayo mula dito sa gitna hanggang sa kanan. Kaya po, mas maaari po tayong mag-redraw na lang po ng panibago nating triangle dahil nga po, parehas lang naman po sila ng naging deflection po. Yan. Dahil nga po parehas sila ng deflection, kaya po magiging ganito ang ating panibagong beam. Yan. Ganito po ang kanyang magiging itsura. Yan. Kaya po ganito is dahil po para pong universally distributed po ang kanyang load na naka-triangle. At dahil po sa problem, ay meron po tayo ditong length na L/2, tsaka po meron po tayo ditong value po ng kanyang distributed load na W sub 0. Makikita po natin dito sa ating beam na ang curve ng deflection po sa gitnang part ay flat. Kapag po flat, alam po natin na ang slope nito ay 0. Kapag po ganun, may mga makukuha po tayong values na V prime is equals to 0 and x is equals to 0. Itong mga values na po ito ay mahalaga po na magagamit natin mamaya sa pagkuha ng mga constants kapag po sinasolve na natin ito using double integration method. Ngayon po ay pwede na natin ilista ang mga given values. Meron po tayong given na length na is equals to L/2 at saka po meron po tayong maximum load na ito po yung W sub 0 at gagamit po tayo ng beam equation na and yan, gagamitin po natin yan mamaya. Pero, bago po natin ito gamitin, ay kukuha po na muna tayo ng mga moment equations. Ngayon naman po, since nakapag-lista na po tayo ng given at saka ng ating gagamitin, ay pwede na po natin kuhanin ang mga support reactions dito. Since alam naman po natin na triangle ito, at kapag ka po triangle ang distributed load, ay ang pagkuha po ng kanyang forces ay gagamitin po natin ng area niya, which is equals to 1/2 base times height. Since sinati nga po natin kanina ang ating triangle, ay yung kalahating load lang po ang ating gagamitin. Kaya po, gagamitin po natin base ay itong buong L/2. Kapag po i-substitute po natin yan sa formulang 1/2 base times height, ay makakuha po tayo na 1/2 times L/2 multiplied by W sub 0. Kapag po sinimplify po natin ito, 1/2 times 2 ay makakuha po tayo dito ng W sub 0 multiplied by L over 4. At ito na po ang ating gagamitin support reactions mamaya kapag po sinosolve na po natin ang formula ito. Ngayon po, may nakuha na po tayong support reactions na W sub 0 times L over 4. At ngayon naman po, ay kukuha po tayo ng pagbuo ng similar triangles. Bakit po natin kailangan bumuo ng similar triangles?
pag pubuo po tayo nito, meron po tayong mga makukuhang values na maaari natin gamitin mamaya sa ating equation. Ngayon po, pag bubuo po tayo ng similar triangles, pwede po tayong magkaroon dito sa distributed load ng maliit na triangle at ng malaking triangle. Now, para saan po yun? Para po magkaroon po tayo ng equation na height over base is equals to height over base. And alam naman po natin na yung beam po ay x po, nasa x-axis po siya. So pwede po natin mag-substitute dito po sa ating formula. At meron din po, since itong malaking triangle ay w sub 0, yung maliit po, pati w lang siya. Ngayon, i-substitute na po natin siya. So magkakaroon po tayo dito ng w sub 0 over L over 2 is equals to W over X. Now, pagkatapos po niyan, pwede po natin itong i-simplify. Pag i-simplify po natin siya is ganito na. 2W sub 0 over L is equals to W over X. Ngayon, ang goal po natin dito ay maging lonely po o mag-isa yung W. Kaya po, pwede po natin siyang i-multiply both sides by X. Kapag po binultiply natin siya both sides by X, makakancel po itong nasa kabila, magiging W is equals to 2W sub 0X is equals to L. Yan, nakuha na po natin siya. Diyan na po nanggaling yung expression na ito sa pamamagitan po ng similar triangles. Now, bakit po natin siya kinuha? Ano ang kahalagahan niya? Mamaya po, kapag po nagsosolve na po tayo using double integration method, makikita po natin kung bakit nga ba itong equation na ito ay magagamit natin sa pag-solve dito. Ngayon, since nakuha na natin si W, pwede tayong kumuha ulit ng equivalent force ng maliit na triangle. Now, paano nga ba kinukuha ng equivalent force? Simple lang yan. Ang pagkuha po ng equivalent force is area lang ulit ng triangle. Ang area po ng triangle, alam naman po natin, kagaya po nitong kanina, is area times 1/2 base times height. Now, ano ang gagamitin natin triangle? Yung malaki o maliit? Since may W po tayo dito, ang gagamitin po natin ay yung maliit na triangle. Ano nga po ang base nun? Meron po tayong base na X. Tsaka po, meron po tayong height na W. Tapos multiply by 1/2. Ngayon, since may nakuha nga tayong W dito, isi-substitute natin siya dito. Now, pag sinubstitute natin yan, is 1/2 multiplied by X multiplied by 2W sub 0X over L. Ngayon, pag sinimplify natin siya, ang makukuha natin ay cancel itong 2. Itong X times X, X times X is X squared. So, ang magiging sagot natin dyan ay W sub 0X squared over L. At ngayon, meron po tayong term na maaari natin gamitin mamaya. Ngayon naman po, nakuha na natin ito. Ang kasunod naman po ay mag-internal moment po tayo. Now, ano po ang kahalagahan ng internal moment dito? Nag-internal moment po tayo para makuha po natin yung general moment equation. Ang general moment equation naman po, yun po yung ginagamit natin para po makuha po natin yung sagot dito sa pamamagitan ng double integration method. Ngayon, paano nga ba natin kukunin ang internal moment ng dito sa gitna? Ang kailangan po natin dito is itong area, which is W sub 0L over 4 distance na L over 2 minus sa area pa rin po na W sub L over 4 multiplied, hindi na po ito gagamitin natin. L over 3 na po. Bakit po siya naging L over 3? Kasi nga po, alam naman po natin na kapag kukuha tayo ng distance sa centroid ng triangle, ang ginagamit po natin dito ay 1/3. Ay itatimes lang po natin siya sa L. Kaya po, naging L over 3. Pag sinimplify po natin siya, mayroon po yung W sub 0L over squared over 8 minus W sub 0 L squared over 12. Ngayon,
Since hindi po siya equal, kukuha po tayo ng LCM. Ano po ang LCM nila? So, kapag po gumamit tayo ng LCM, makukuha po natin LCM nito is 24. Kapag po nag-times tayo dito ng 3, tapos dito ng 2, ay makukuha na po natin yung sagot. So, bali po, ang pinaka-LCM niya po is 24. Kaya po, magiging denominator na natin na bago is 24. So, we sub 0, L squared over 24. Ito na po ang ating internal moment ng gitna ng beam. Next naman po, since tapos na ang ating internal moment, ang kasunod naman po nun is yung general moment na nga po na sinasabi ko kanina. Paano naman po natin kukunin ang general moment? Dito. Yan, sa pamamagitan po niyan. So, R is equals to dito, W sub 0 x squared over L. Yung distance, ang ating ano po, magiging distance po dyan is x over 3. Ngayon, bakit po kaya x over 3? Kasi nga po, since general moment na po, ang gagamitin na po natin dito is yung x na yan, hindi na po L. Kasi po, ang nahanap na po natin dito is yung buong dito sa beam. So, alam naman po natin na ang paghahanap na po ng centroid is 1/3. Tapos, i-multiply po natin sa x, kaya po siya naging x over 3. Kapag po sinimplify po natin ito, is w sub 0 x cubed over 3L. Tapos, para naman po sa general moment equation, ay i-minus po natin dito sa internal moment. So, bali, moment is equals to ito. Ito po yung ating internal moment, W sub 0 L squared over 24 minus W sub 0 x cubed over 3L. Ngayon, paano po natin siya mamaminus? Hindi naman po siya yung equal ang denominator. Dito na po, gagamit po din tayo ulit. Nung ginawa natin dito kanina, kukuha tayo ng LCM. Now, ano nga ba magiging LCM naman natin dito? Since meron tayong L dito, ilagay na natin yung L. So, ano nga ba ang multiple ng 3 na pwedeng maging 24? So, 8, pag times natin ng 8 sa 3, is magiging 24 yun. So, alam na natin ang LCM, 24. May L tayo dito. Kailangan din itong magka-L. So, mag-multiply din tayo ng L sa taas. W sub 0, L cube na to. Since L squared times L is L cube minus W sub 0. Since nag-multiply tayo ng 8 dito, mag-multiply din tayo ng 8 sa taas. Yan. Meron na tayo nakuha. Pero may napapansin ka kayo. Meron tayo ditong common term. Anong common term natin? Itong W sub 0. Pwede pa natin mas pagandahin ng ating equation. Ito na ang bago nating general moment equation. L cube minus 8x cube. Yan na. So, since nakuha na natin ang general moment equation, pwede na tayong mag-integration. Ngayon, since double integration ang ating gagawin, pwede muna natin itong isa-isahin. Una muna, first integration. Bago ulit tayo mag-second integration. So, pag i-integrate natin ito, integral ng W sub 0 over 24L L multiplied by L cube minus 8x cube dx. Yan. Paano nga ba tayo nag-i-integral? Pag nag-i-integral tayo, alam naman natin na kapag nag-i-integral tayo ng constant, padagdagan lang natin ito ng x. Tapos kapag nag-i-integral naman tayo ng may exponent, dadagdagan natin ng 1 ang power natin at i-divide natin sa magiging sagot. Next, ang pinaka-integral nito is W sub 0 over 24L L cube is L cube x minus 8x cube plus 1 is 8x to the 4 over 4 plus constant. Alam naman natin, lagi tayong magdadagdag ng constant. Ngayon, since meron tayo yung kaninang boundary na V prime,
is equals to 0 at x is equals to 0, ang C1 natin is magiging 0 na lang siya. So ano natira sa atin? Ito na lang ang magiging equation natin pag magsa-second integral na tayo. So isulat natin, W sub 0 over 24L over L cube x minus, since ito ay may lowest term pa, divide natin, magiging to siya 2x to the 4. Yan, ito na yung magiging isa nating integral. Ngayon, pag nag-integral tayo, paano nga ba tayo ulit mag-integral? Kapag ka-constant, dadagdagan natin yung x. Kapag may x, dadagdagan natin yung x ng exponent niya ng 1 over natin sa naging sagot. So ito, since nagka-x tayo dito, hindi na lang natin siya basta dadagdagan. Yung power nito, dadagdagan natin ng 1 over 2. So ganito ang magiging sagot dyan. W sub 0 over 24L tapos L cube tapos x 1 plus 1 is 2 over 2 minus dito 2x to the 4. 4 plus 1 is 5. So 2x to the 5 over 5 plus C2. Since padalawa na natin siya. Ngayon, since nakuha na natin ang double integration, is pwede na natin isolve ang C2. Pero kapag sa support natin, mapapansin natin na 0 ang deflection. Kapag ka po naman sa padalawang integral, 0 na yung deflection, b is equals to 0, ibig sabihin lang, yung x niya is magiging L over 2 na. Anong kasunod na gagawin? Isasubstitute po natin yung L over 2 dito sa ating magiging equation. Ayan. Pag isinubstitute natin yan, ang value sub 0 over 24, L over 2. L over 2 multiplied by L over 2 cube x squared. Hindi pala tayo ng substitution. Mali pala tayo sa x nga pala yung L over 2. 24L L cube over 2 tapos yung x L over 2 squared minus 2 L over 2 to the 5th over 2 plus C2. Pause mo muna. Go. Ngayon, since isasubstitute po natin yung L over 2 sa x, pasensya na po kanina at sa L natin na substitute, pero isasubstitute po natin siya dito sa x. Ngayon, bago po natin ito i-solve, i-simplify po muna natin itong nasa parenthesis. Ilista po muna natin ito over 24L L over 3 squared is L squared over 4 kasi 2 to the second is 4. Bale, L cube tapos ito L squared over 4 over 2 minus 2 L to the 5 over 32 over 2. Yan, pag sinimplify natin itong L cube tapos L cube over 4, ang magiging sagot natin dyan ay L to the 5 over 8. So, bali ito ay L to the 5 over 8 minus, ito naman, pag isimplify natin ito, ang magiging sagot natin dyan ay L to the 5 over 80 plus C2. Tapos ilalagay naman natin itong ating kanina. Yan. Kapag dinistribute naman natin itong W sub 0 tsaka dun sa kapila, ang magiging sagot po natin dyan ay ito. 10 L to the 5 over 80 minus L to the 5 over 80. Yan. Ito, kapag po isinimplify natin ito,
So, ang magiging sagot po natin dito ay 9L over 5 over 80. Ngayon, pwede na natin siyang i-times dito sa W sub 0 over 24L. Dito. Taas lang natin dito. Yan. So, meron tayong 0 is equals to W sub 0 over 24L. Ito yan, yung kanina. Multiply natin sa simplify natin dito sa gitna na 9L to the 5 over 80 plus yung constant 2 natin. Yan. Kapag divide natin siya, pagka sinimplify natin, ang magiging sagot dyan ay 0, 9L to the 5 over 24L times 80 plus C2 plus C2. So, i-calculate natin. 24 times 80 is 1 to 90. 0 is equals to 9L to the 5th over 24. Di pala siya 24 na, since tinimes na natin. 1920L. Eh, pwede pa natin siyang i-divide. I-divide natin siya sa 9. Dahil isi-simplest term natin. Divide natin siya sa 9. Ang magiging sagot natin dito ay ganito. Bali, ang magiging sagot natin dito ay 3L to the 4 over 640 plus C2. Tapos, ililipat natin ito sa kabila para siya ay mag-equal na sa C2. C2 is equals to negative 3L to the 4 over 640. Yan. Tapos yung ano pa pala, W sub 0. Bali po, ang magiging sagot po natin dito is ito. 3W sub 0 L to the 4 over 640. Negative. Now, ano po ang ibig sabihin ng negative? Ang ibig sabihin po ng negative, ang sagot po natin dito is downward, pababa. So, pag negative po, isusulat po natin siya as ganito. C2 is equals to 3W sub 0 L to the 4 over 640 downward. Now, ito na po ang ating final answer. Yung C2 po ay pwede siyang maging max. Yan na po yung pinaka-final answer natin, which is 3W sub 0 L to the 4 640 downward. Ngayon po, hindi lang po natin na ito naintindihan, ngunit nalaman na din po natin ang sagot. Naintindihan na natin kung saan nanggaling ang area, itong W, itong isa pang area, at yung internal moment, yung general moment, sa paggamit ng mga boundaries, at sa iba't ibang way kung paano natin masasolve yung beam deflection natin. Marami pong salamat sa inyong panonood at sana po ay naintindihan po natin kung paano natin kukunin ang beam sa pamamagitan po ng double integration method. Yun lamang po. Thank you.